Sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Paraguay President Santiago Peña Palacios na nagsimula ng opisyal na 3 araw na pagbisita nitong Lunes pagkatapos ng kanyang pagdating sa Manila noong Linggo mula sa bansang Taiwan. Ito ang unang pagbisita sa Pilipinas ng isang pinuno ng Estado mula sa bansang Latin America sa Timog Kanluran ng Brazil pagkatapos na maitatag ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Ang pagbisita ni Peña sa imbitasyon ni Pangulong Marcos noon nakaraang taon ng 2025 sa kabila ng mga dekada ng diplomatikong relasyon. Wala pang ganap na embahada ng Manila sa Paraguay at sa halip ang embahada ng Pilipinas sa Buenos Aires ay may hawak na jurisdiksyon, gayon din sa mga karatig na estado ng Argentina tulad ng Paraguay, Bolivia at Uruguay. Ang Pilipinas ay nagpapanatili din ng isang honorary consulate general sa kabisera ng Paraguay na Asuncion. Isang ekonomista na nagsilbi sa Central Bank ng kanyang bansa pati na rin sa International Monetary Fund. Si Peña ay nagsilbi rin bilang Finance Minister mula 2015 hanggang 2017 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Horacio Cartes noon. Nitong araw ding ito, naglatag muna ng korona ng bulaklak ang pinuno ng Paraguayan sa monumento ng pambansang bayani na si Jose Rizal sa Rizal Park bago bibigyan ng opisyal na parangal sa Malacanang kung saan siya at si Marcos ay magsasagawa ng pag-uusap at peperma rin ng mga kasunduan sa iba't ibang larangan ng pagtutulungan. Ayon pa sa Malacanang, ang Paraguay ay isang umuusbong na kasosyo ng Pilipinas sa Latin America na ang parehong mga bansa ay nagbabahagi ng mga karaniwang halaga sa kasaysayan, mga internasyonal na kooperasyon, demokrasya at panuntunan sa batas. Sinabi rin ng Palasyo ng opisyal na pagbisita ni Peña ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Pilipinas upang palawakin ang pagkikipag-ugnayan nito sa mga kasosyo sa Latin America at pag-iba-ibahin ang mga economic partnership nito. Sinipi ng ahensya ng impormasyon ng Estado ng Paraguay, si Peña, na nagsasabi na ang Pilipinas ay kumakatawan sa isang kawili-wiling merkado na gustong palakasin ng Paraguay ang ugnayan sa Asya. Inilunsad ng Taiwan ang pulang karpet para sa pinuno ng Paraguay upang palakasin ang relasyon sa nag-iisang kaalyado nito sa Timog Amerika, habang hinimok naman ng Beijing ang Asuncion na putulin ang ugnayan sa Taipei. Ang Taipei ay mayroon lamang 12 diplomatikong kaalyado matapos ang Beijing na nagsasabing bahagi ng teritoryo nito ang Taiwan ay sistematikong nag-poach sa iba pang mga haring iwalay ang self-governed island. Pinangunahan ni Peña ang isang delegasyon ng mga opisyal ng gobyerno at mga kinatawan na negosyo sa kanyang pagbisita na naglalarawan sa Taiwan bilang isang pangunahing kasosyo para sa kanyang bansa. Opisyal na sinalubong ni Pangulong Lai Ching-te si Peña noong Biyernes na may mga parangal sa militar, kabilang ang mga pagsaludo sa kanyon at red carpet bago ang kanilang pagpupulong. Pero sinabi ng China na hindi nito nagustuhan ang ginawa ng Pilipinas at ng Taiwan sa hindi pagpapaalam at pagrespeto sa bansa. Isa umano itong pambabastos sa Asia at Indo-Pacific ang nagsasariling gumawa ng mga kasunduan sa linya ng kalakalan sa bansang Paraguay na walang pahintulot sa bansang China. Ayon sa naging payag mula sa ilang mga state-owned media ng China, binastos di umano ng Pilipinas at Taiwan ang buong Asya dahil sa pagbibigay daan na makipagsosyo sa bansang Paraguay na tinuturing din ng China na isa sa kanilang mga kalaban sa mga bansang nasasakupan ng Latin America. Hinimok na noon pa ng China ang lahat ng bansa sa Asya na kailanman ay huwag makipagtulungan sa bansang Paraguay dahil hindi raw nito kinikilala ang China bilang isa sa mga bansang makapangyarihan sa buong mundo. Matatanda ang pinasara noon ng Paraguay ang embahada ng China sa kabisiran nitong Asuncion dahil sa hindi nila pagkakaunawaan sa salik ng pakikipagkalakalan at politikal na aspeto ng parehong bansa.